in contempt if they fail to appear or to submit documents. As well, immunity, the power of immunity para hindi sila habulin in the future ng kanilang mga ipoprosecute. Ada ni BBM dito sa Kongreso dahil sinuspend din nila si Meow Meow, si Congressman Kiko Barsaga dahil daw sa mga post niya sa Facebook. Mali po yan mga taga House of Representatives dahil freedom of speech yan ni Kiko. Ang ordinaryong tao nga hindi nyo pwedeng magawan ng ganyan. Yung isa pa kayang tao na democratically elected ng taong bayan, hindi nyo pwedeng i-thwart yung kanyang democratic mandate sa pamamagitan ng pagmamagaling ninyo. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Nako, eto na ho. Bakit ho na may nagre-resign na ho sa ICI? Naku, bakit kaya? Ang tanong, may sounds ba tayo? Hello, yan. Oo. Representative Egay Reese matapos magbitiw ni Singson. Ano kaya ang babanggitin ni Congressman Egay Reese? Bakit kayo nagsisipag-resign? Nung una, si Gong Maga nag-resign pero hindi naman pala. Kala natin totoo ang kanyang pag-resign. Pero ito nagbumalik ang mama. Tapos sasabihin mo, ano yung sinasabi niya na para sa taong bayan? Ewan ko sa inyo. Ito yung mga balita ngayon, dahilan ng pagbibitiw ni Singson sa ICI. Ano nga ba? Isang malaking big question mark eh. Kasi, ang alam natin dyan parang merong malaking pangalan na lumalabas na kasabwat siya eh. Aba, saan? Hindi natin alam. Aalamin pa natin yan. At Malacanang handang magbigay ng pabuya para mahanap si Saldi ko. Dati ayaw niya pauwiin. Ngayon nagkakaano kayo Bakit? Banas na ba kayo at lalabas ang katotohanan na may video pala na gano'n ang lumabas na kayo ang mga dorobo talaga. Pinatunayan na yan ni Saldi ko sa kanyang pagiging poser. Palagi siya nagpo-post, di ba? Ngayon pa lang wala pala tayong natatanggap na wala pa tayong nakikita mga post ni Saldi ko patungkol dito. Baka mamaya kasunod nun, i-post ni Saldi ko yung usapan. Ano ba yung usapan na merong group effort? Baka kasi di ba nababalita na yung eroplano na ginamit sa kanya. Di umano. Alamin natin yan sa mga pag-uusap. Pagpapaimbestiga ng flood control, bakit nga sa Davao lang? Bakit ayaw niyo puntahan yung Ilocos? Di ba? At tahimik din yung Maynila. Bakit? Maynila, nababalita yan na dinorobo yung flood control budget. Yung flood gate. Breaking. ICC recommend charge versus Bong Revilla and others to the ombudsman. Aguy. Ito na. Mas inuuna nila yung mga walang katuturan na usapin kaysa doon sa mga malalaking isda na dapat managot sa kaban na ninakaw nila. Yan ang mga balita ngayon. Sino pa ito? Representative Gadyola, mas mainam na ireklamo sa ombudsman. Kita nyo. Yung pala yung dating DPWH sa contractor ba yan? O ano? Di ba? At saka, ano pa yung mga paghahanap nila kay Senator Bato? Huwag niyong hanapin si Senator Bato. Relax lang yan. May nagsasabi, may mayabang na news ano ba tawag doon? News anchor. Ang sabi, dati daw ang yabang-yabang ni Senador Bato, nagsasabi daw siya na wala pang warrant arrest. Sige, arestuhin niya ako. Ngayon daw lumabas yung warrant. Nagtatago. Wala kayong pakialam kung nagtatago. Ayaw lang niya na magaya siya na walang ibigay na due process. Saan niyo aarestuhin? At dadalhin niyo saan? Sa dahig? Wala ho ang hustisya ng Pilipinas sa dahig nandito sa Pilipinas. Bakit nyo dadalhin doon? Para saan? Para igaya kay Tatay Digong? Magtigil ho kayo. At ito bigay na natin sa inyo yung slide para maintindihan natin kung ano. Magbitiw, bakit nagbitiw? Pasok.
Patay ng ICI. Yan ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader Egay Erice kasunod ng pagbibitiw ni Rogelio Singson sa komisyon. Nakausap din daw ni Erice si Singson bago ito mag-resign. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si News 5 anchor Edwin Gaubok. Ano raw ang napag-usapan ni na Erice at Singson? Well, we've already heard yung version ng ICI, yung official version ng ICI kung bakit daw bumitiw si dating Secretary Babe Singson sa ICI. Pero yung mga text exchanges sa pagitan ni Singson at ni Congressman Edgar Erice na kasama niya dati nung panahon ni Pinoy, they are very revealing. Kasi ito binanggit sa amin ni Erice, ang pinag-usapan nila, very disappointed daw si Babe Singson doon sa suporta o kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. In fact, ito, I'll just paraphrase kasi si Erice is also paraphrasing yung text message exchanges nila. Ang sabi raw ni Babe Singson, "Why will I risk myself, my family, and our privacy to be the washing machine of Malacanang?" Hindi lang the washing machine, punching bag pa. So ganon kalalim yung hugot at yung pagkadismaya ni Babe Singson sa apparently kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. Ito ang bahagi naming interview kay Edgar Erice. ICI is dead. Yung text message niya, sabi niya sa akin, "Why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem?" Pasok natin yung ating reaction doon. Ganyan din yung sinabi ni yung isang taga Baguio. 'Di ba? Walang suporta, walang facilities, walang opisina. Pero bigla nagbago ang ihip ng hangin. 'Di ba? Hindi natin alam. Baka siguro ayaw din nito ni Singson o talagang meron siyang hugot. Ano sa palagay niyo mga kasama? Kasi baka mamaya magulat tayo. Why would I risk my life na kung halimbawa na ganito nga, wala naman palang suporta? Di ba nga, nabanggit na yan eh. Pero bakit nagbalikan sila? At nandun pa talaga sila, nag-iimbis talaga sa Davao. O, kilala niyo, taga Baguio. At ito tayo, may magsasalita at mayroong magbibitiw, sana hindi ka bumalik dyan. Pangatawanan mo yung pagbibitiw. Kasi baka mamaya hindi natin malaman in the few days, in the next days, andyan pa rin. At nagpahapyaw lang pala. Saan? Alam niyo na kung ano yung pahapyaw na yun. Pero antabayan na natin. Ha? Hindi naman natin kilalaan lubusan itong si Mamang Singson. Baka talagang dismayado siya dito sa namumuno. Mahirap eh. Oo, ginagawa silang laruan, ginagawa silang tagapagtanggol, pero mali-mali naman yung pagtatanggol nila. So, ang lumalabas dito, dahil siguro sa trabaho, kasi hindi, kailangan talagang gampanan mo yung trabaho mo. Kaso nga lang, siguro hindi niya masikmura kung ano yung mga nangyayari ngayon. At siguro merong mando o talagang hahawakan sila sa leeg para ipagtanggol ang Malacanang, ayaw siguro ng mama. Yun lang yung naiisip nating opinion at reaction. Kayo, ano sa palagay niyo mga kasama? Sa pagkakaintindi niyo, ano ang lumalabas na analyze niyo rito sa takbong ito? Bigat ng payag ni dating Secretary Singson. No? Pero Bok, ano ang suportang hinahanap niya? Well, ang pagkakasabi kasi ni Erice, from the very start, mahigpit daw ang request talaga ni Babe Singson for several measures to be put in place para mabigyan ng kapangyarihan ng ICI. Among them, yung the power to cite witnesses in contempt and the power to cite agencies in contempt if they fail to appear or to submit documents. As well, immunity, the power of immunity para hindi sila habulin in the future ng kanilang mga ipoprosecute dito sa ICI. At least yung dalawang yon. Pangatlo, nabanggit na ni Erice kanina, medyo kulang sila sa fiscal autonomy. Hanggang ngayon daw, gumagamit pa rin sila ng DOJ lawyers. Wala silang sariling battery of lawyers na talagang kanila that they can count on. So may konting question doon sa independence nga ng ICI. So yun, iniintay ni Singson actually is mag-certify ng urgent ang Malacanang
ng isang panukala na nagbibigay ng mga kapangyarihang ito sa ICI para sila'y makausad at makahugot ng mga tao, mga testigo at ng mga dokumento ng may otoridad. Na hindi lang... Ito bigay lang natin yung ating reaction at opinion. Sa palagay ko, ano to? Isang laro na naman to. Bakit? Hingi sila ng kapangyarihan na magkaroon sila ng immunity. At the same time, hindi sila habulin sa mga susunod na panahon. Kung ito ang hinihingi ng mama, medyo mabigat ito. Kung ito ay pabor pa rin kay Bongit. Alam niyo bakit? Kasi hindi sila mahahabol once na meron silang pinakulong ng mga bigating tao. Hindi natin alam kung sino talaga ang gusto nilang target dito. Kung hindi naman sila pabor kay Bongit at talagang yun ang hiling nila na para lang sa kanilang kaligtasan o meron silang peace of mind na hindi sila hahabulin sa mga susunod na panahon, pabor ito kung ipakukulong niya si Balulong. So hindi. Kayo, isipin niyo mabuti. Ako, yun lang ang nakikita ko dito. Parang hihingi ako para pag nabigyan ako na ang bahala, doon tatargetin ko na yung kalaban. Ilipat naman natin. Hihingi ako para pagdating ng araw, hindi ako magagalaw at yung kalaban ni BP Sara naman ang ipakukulong ko. Masyadong mapaglaro yung na to, yung pagbibitiw na to. Yun lang ang para sa akin So ilipat natin. ICI is dead. ICI is dead. Parang parehas lang yung usapin dito Pero yung pagpapaliwanag dito, ang alamin natin. Ano yun? Pasok, kuya. ICI is dead. Yan ang nakikitang dahilan ni Congressman Egay Erice kung bakit nagbitiw sa pwesto si Babe Singson bilang ICI Commissioner. Ayon kay Erice, matagal na raw nagsasabi sa kanya si Singson na dismayado ito sa proseso ng komisyon. Hindi raw mabigyan ng congressional mandate ang ICI para madagdagan sila ng kapangyarihan kaugnay sa investigasyon sa flood control scam. So, ganun din. Lumalabas, humihingi sila ng parang immunity. Para, yun nga, yung pagpapaliwanag natin kanina, ako hindi ko mas sinasabi na sino ang kakampi nito, sino ang magiging Kasi, hiner ito ni Bungit-ngit Gets nyo? Hire ito ni Bungit-ngit na mag-imbestiga sa mga anomalya sa flood control. Kung ito hiner ni Bungit-ngit, pwedeng papanig to sa kanya kasi si Bungit-ngit magpapasahod sa kanya, gobyerno magpapasahod sa kanya. Kukuha lang siya ng power para birahin kung sino dapat birahin sa utos. Ilipat naman natin, vice versa. Kung halimbawa, dismayado talaga siya at kahit pasahod siya ni Bungit-ngit o hinar siya ni Bungit-ngit at ayaw niya na yung mga palakad dahil kinukumpasan o meron mang ang gagawin niya, hingi ako ng kapangyarihan para sa sunod na mga panahon, hindi na ako safe na ako. Ngayon, bibirahin ko na yung malalaking isda. Inulit lang natin yung mga sinabi natin. Pero, kayo magpapasya niya kung ano yung paniwala niyo. Ako, andito lang naman ako, nagkukwento lang naman ako sa inyo. Bibigay lang ako sa inyo ng mga reaction video. Ngayon, Malacanang, bakit ngayon pa kayo nagsabi ng ganyan? Dapat noon pa. Ilang buwan na ang lumipas. Yung impeachment ni Baby Sara ay niluluto na nga Pero wala pa rin kayong aksyon patungkol dito. Ngayon lang kayo gumagawa ng eksena. Na dahil ang pangalan nyo ay nakakaladkad na. Lalong-lalo na ito si Bungakngak o si Bongit. Sirang-sira ang pangalan. Ano yung sabi ng Malacanang? Magbibigay sila ng pabuya para ang tawag dito, isaldi ko ay agarang mahuli. Ang tanong, baka nagpapalit na ng muka si saldi ko. Hindi, may balita kasi nasa Portugal. So may nababalita na naghahanda na papunta ng Japan kasi yun ang kwento dun sa phone na interview. Aba. Japan. Ano kaya pasaporte gamit no? Kasi ang sabi ni Bungit-ngit na cancel na Baka sabi-sabi lang yun. Hindi pa natin alam kung na-cancel na ng totoo. Dapat meron silang proof
na talagang na-cancel na. Baka mamaya gawa-gawa lang nila yon para mapaniwala ang taong bayan. Pero, pinapaikot lang pala tayo ng pelikula. Di ba? Pwede kong sabihin yun eh. Kung halimbawa na pwede kong sabihin yun. Sige, pa-cancel mo na. Ngayon na. Aba. Yung katotohanan, wala pa pala. Pasok. Pero ang sabi natin, baka pwedeng maglabas ng reward. Di ba? Yes. Kasi nag-reward system naman tayo eh. Pagka may mga impormasyon na binibigay para sa ikalulutas ng mga kaso. Sumagot na ngayon ang Malacanang dito, Benny. Oo. Ang sabi ng Malacanang, okay yan. Ha? Okay. Pakinggan natin. Yusek Claire Castro, dun sa panukala na may reward o pabuya sa sino mapagtuturo Kung nasaan si Saldico. Yan. Yusek, is the government considering na maglabas ng reward o pabuya para mabilis na madakip si dating Congressman Saldico? Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Wala pa Pero pala. since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-considera. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Pero naniniwala po ang palasyo na malaki may tutulong kung sakaling maglabas ng reward para madaling ma-locate and eventually ma-arresto ng si Saldico? Maganda po. Maganda po suggestion yan. Opo. Ayun. Napakaganda, no? Ang bilis ng, bilis. Yung sagot ng Malacanang talaga, makikita mo na talagang mabilis. Mabilis. Oo, kaya... Malakas. Mabilis at malakas. Kasi, yung pabuya o reward system na yan, talagang malaking bagay yan. Kung meron kang gustong may padakip. Ngayon, ano lumalabas dito? Parang nagkaroon pa ng idea itong under. Posible at maaari magandang suggestion. Lagi silang imbestiga ng imbestiga. Pero lagi nilang binibira ang Davao. Bakit puro Davao lang? Kailan ba nabalita ito? So, 2 hours ago. Pero dati pa to pinasok na ito ng investigasyon ng ICI. Kasama dito yung taga Baguio, yung Paos. Di ba? Ngayon meron na naman. Iimbestigahan nyo yung flood control, di ba? Sinampal na kayo ng katotohanan na napakataas ng libro ng accomplishment, permado ng DPWH, at prueba, nabigyan pa tayo ng prueba ng mga mismong taga-tao doon na nagpapa-interview na walang anomalya ng flood control sa Davao. Bakit lagi ba kayo nakatingin sa Davao? Hindi ba matapos ang issue nyo sa Davao? Takot na takot ba kayo sa mga taga-Davao? Nagtatanong lang ho kasi meron naman silang eksena. Eto. Alamin natin. Kinwestiyon ni Davao City Representative Paulo Duterte ang pagpapaimbestiga sa flood control project sa Davao City. Pero git niya, wala naman siyang tinatago. Live mula sa Batasang Pambansa, namumuna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano raw ang questionable para kay Congressman Pulong? Jiggy, tanong nga ni Davao City Representative Paulo Duterte, bakit siya lang at bakit Davao City lang yung pinaimbestigahan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino? For context ng Jiggy, pumunta kasi itong si Congressman Tino kahapon sa ICI at ni-request nga niya sa komisyon na imbestigahan itong halos 4.4 billion pesos na flood control project sa Davao City mula 2019 hanggang 2022. Kabilang nga dyan yung mga nag-overlap na proyekto sa Davao River, yung double funding o yung dalawang kontratang pareho po yung halaga sa parehong lokasyon. Maging yung 62 contracts nga na iginawad kahit wala namang detalye yung mga proyekto. Yan yung mga inilatag na grounds ni Tino nang pumunta nga po siya sa ICI kahapon para imbestigahan nga yung mga maanomalyang proyekto sa Davao City. Itong mga proyektong po ito ay nasa distrito ni Congressman Pulong. Wala yan? Ano lang ho yan, bayan-bayang representative yan. Walang silbi yan. Hindi yan na. Alam mo, nakuha lang yan. Nagulat na lang ang sambayan ng Pilipino. Nandiyan na sila na ilok-ilok. Yan sabi ko nga sa inyo, sila yung mga nagpapagulo. Diyan sa Senado, sa Kamara. Isipin nyo tapos na ang investigasyon dyan. Nagpunta na dyan taga-ICI. Ito na naman siya.
Diba? Andiyan na naman siya para saan? Magngangaw-ngaw. Oh. Sipin nyo binabayaran sila para saan? Ayan. Pinapasahod sila ng taong bayan para saan? Ayan. Nagngangaw-ngaw. Duterte ang tinitira. Duterte talaga ang gusto ng pabagsakin. Bakit ayaw niyong magsalita patungkol doon sa mga the big piece? Andiyan kasamahan niyo. Dating sticker yun. Bakit ayaw niyo maghain ng investigasyon patungkol doon? Bakit ayaw niyong tanungin kung bakit ayaw humarap ni Balulong sa media habang iniimbestigahan? Yan ang gusto nyo. Sirain ang pangalan Duterte. Manigas kayo. Buwisit kayo. Puro kayo ganyan. Puro kayong ngaw-ngaw. Puro kayong ngaw-ngaw. Wala kayong... Ay, nako, Diyos mio, Marimar naman, ito pa mga nakakahiya. Pinatawag sa ICI, pero may hiling. Ano ang hiling? Wag daw sa media, wag daw sa Representative Romulo humiling na executive session. Bakit executive session? Di ba nga, ang sabi nila, isa sa publiko nila, bakit kailangan niyo humiling na executive session? Yun lang. Baka gawing gisado. Pag ginawa niyo executive yan, wala na. Pahiya na kayo. Talagang hindi na kayo paniniwalaan ng taong bayan. Pasok natin to. Nag-request ng executive session ang dalawang kongresistang humarap sa ICI kanina. Ang komisyon may paglilinaw kaugnay sa pagsasapubliko ng pagdinig. Nasa frontline balitang yan, Gerard de la Peña. Sa pagpapatuloy ng live-streamed hearing ng Independent Commission for Infrastructure, humarap si Pasig Representative Roman Romulo. Pero humiling siya ng executive session at pinagbigyan naman. The disclosure of the information that will be provided by the good congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good congressman's life and safety, in danger, Your Honors. Nagpa-executive session din si Bulacan 1st District Representative Danny Domingo. Pero itinanggi niyang tumanggap siya ng kickback sa flood control. Hindi po totoo yan. ICI. Puro kayo sarsuela. Tigil-tigilan nyo na nga kami. Ang kukulit nyo. Kita nyo ginagawa nila. Ginagawa nilang laro, katawa-tawa yung investigasyon nila. Ang yabang-yabang nila di ba? Ang sabi nila, okay, isa sa publiko namin. Itong investigation ng ICI. Pero ano nangyari? Wala! Ginagrant din nila yung executive session. Hindi nila pinapakita sa taong bayan kung ano yung sarswelang... Alam niyo ba yung mga nasasangkot na pangalan? Yan yung binitawang pangalan. Yung isa, ni Diskaya. Kagaya nga ng sinabi. Halos lahat ng sinabi ni Diskaya, totoo. Kaso, dinideny pa rin ng isang sinungaling na ewan ko kung talagang maniniwala pa ba kayo dito So, ipasok natin kasi katawa-tawa itong maliit lang na slide dito pero matatawa ka. Kasi nung una, di ba ang tanong sa kanya, kilala mo ba ang mga Diskaya? Ay, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Nung malauna, magkasama sa picture. Mga Diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nun, hindi niyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya nun. Ngayon nga lang nagsulputan hindi ko kilala si Diskaya nun. Ngayon nga lang nagsulputan Grabe, no? Hindi niya kilala, pero magkasama sila sa picture. Diyos mo yung Marimar naman, At ito ang banat ni Senador ni Vice Mayor Attorney Harry Rizvicio kaugnay dito sa pagbaklas o pagsuspende kay Congressman Kiko Miao Miao Barsaga. Ng mga barkada ni BBM dito sa Kongreso dahil sinuspendin nila si Miao Miao, si Congressman Kiko Barsaga dahil daw sa mga post niya sa Facebook. Mali po yan mga taga House of Representatives dahil freedom of speech yan ni Kiko. Ang ordinaryong tao nga hindi nyo pwedeng magawan ng ganyan. Yung isa pa kayang tao na democratically elected ng taong bayan, hindi nyo pwedeng i-thwart yung kanyang democratic mandate sa pamamagitan ng pagmamagaling ninyo.
taong bayan ang nagluklok sa kanya dyan, kaya taong bayan lang din ang pwedeng magpatanggal sa kanya. Kaya please, mga members ng House of Representatives, huwag kayong masyadong magmagaling. Huwag niyong i-undermine ang mandato ng ating Democratic Republic. Alam nyo, dito ako nabubuwisit sa ginagawa ng milik-milik. Ipasok ko lang natin, ha. Kasi yung mga nanalo, hindi nila pinaupo o talagang ginawa nila ng paraan na sibakin, hindi makaupo sa pwesto. Kagaya ng Duterte Youth Party List. Milyon-milyon ang bumoto. Samantalang yung natalo sa Maynila na congressman, tinambakan ng 1,000 ni Uy. Wala rin. Kaya nga, minsan nabanggit pa nga to sa isang video na lumabas nun eh. Ito ang totoong congressman, si Uy. Pero tahimik yung mga tuta ni, ni Balulong. Parang tahimik yung tatlo dyan. Wala na eh. Wala nagkukumpas eh. Wala nag-uutos. Kasi may kapalit kasi yun. Kada boses nila, may kapalit yung may kalakip na ano ba tawag? Ayuda. Ngayon, wala na. Wala mabigay. Tahimik sila. Malamang. Kasi pag halimbawa sila ay magsalita at na sila naman ang balikan, wala. Yari sila. Kaya kailangan nilang tumahimik. Lahat, pasinin nyo, lahat ng mga taga-aw-aw ni Balulong tahimik. Kasi ipit na yung amo nila eh. Usapin ng ICI recommends charges versus Bong Revilla Aguy. Naku, ito na. Inuna talaga, no? Oo, yung hindi nakapesto, inuna talaga. You mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its toll on this aging body. Yan. Ngayon, yung araw, we will also recommend, the Commission will recommend ang pagsampa ng mga kaso laban sa mga these following persons. Kinakabahan siya. Former Senator Bong Revilla Jr., Bernard Ngo, Carlin Villa, Gerard Opolencia, Manny Bolusan, Ruel Umali, Jean Ryan Altea, Carlin Yap Villa, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, and Carlo Aguilar. Nako. Ang posibleng mga kaso ay direct or indirect bribery and corruption of public officials, plunder, and administrative sanctions, amongst others. We're also submitting new evidence in addition to our previous referrals, which may possibly lead to more charges for the following individuals. Yun naging problema. Nasira na nga yung pangalan ng mama noong mga nakaraan, di ba nga, nakulong nga dahil sa ganyang issue. Ito na naman. Hindi natin sigurado, kasi iba yung usapin eh. Iba dapat ang patungkol dito eh. The big fish, pero bakit sila ang nauna, di ba? Katawa-tawa naman. Para saan? Nadamay ito. Parang in connection na lang siguro, no? Nadamay. Mabilis pa silang makasuhan. Pero yung pinsan at yung nasasabing tumatanggap ng pera, hanggang ngayon, yung asset malaya pa rin, hindi pa rin nalalak. Sa palagay nyo, Pilipinas hindi mapalagay sa mga issue na ito. Hanggat hindi nakukulong yung pinsan, hindi na papatalsik kung sino yung dapat patalsikin. Ang taong bayan, patuloy pa rin nagtatanong, bakit ganun? Bakit ganiri? Bakit ganun? Bakit ganiri? Oo. At meron pa ditong balita, Representative Garjola, mas mainam na ireklamo sa ombudsman. Kita nyo. Ito yung mga sinisiwalat ni Kong Lebiste. Pero, inuna pa nila yung mga ibang, kita nyo, hindi naman kasali sa issue, nagawa ng kwento.
Alamin natin to. May connection daw kay Construction Workers Solidarity o CSWD Party List Representative Edwin Gardiola, ang isang dating DPWH Undersecretary na nagpasok ng mga official contractor sa ahensya. Ang mga opisyal, sibak na raw ngayon sa pwesto. Samantala, napaliwanag naman si Leviste kung bakit nagpa-selfie ito kay Gardiola sa sesyon ng Kamara. Si Margot Gonzales magbabalita. Sibak na raw sa pwesto ang dalawang opisyal ng DPWH na supplier at subcontractor din sa ahensya. Ayon yan kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ang naturang mga opisyal, isa dong assistant secretary at isang direktor, at ipinasok umano sila sa ahensya ni dating DPWH Undersecretary Ari Perez na nag-resign noong October 17. Matatandaang nag-resign si Perez matapos ibunyag ni Leviste na may koneksyon sa mga kontratista ang bagong undersecretary na itinalaga ni DPWH Secretary Vince Dizon sa DPWH. Nagpapasalamat naman daw si Leviste kay Dizon sa agaran nitong aksyon laban sa mga opisyal. Pagbubunyag pa ni Leviste, ang dating undersecretary may koneksyon daw kay Construction Workers Solidarity o CSW Party List Representative Edwin Gardiola. I received information from multiple sources. Some in Batangas, and some from the previous positions of Ari Perez. Yeah. Ari Perez's wife is from Lipa. Okay. So, in Batangas, many people confirm that Ari is close to Gardiola. In fact, have said that after Ari was appointed to the DPWH, kung gusto mong makakuha ng budget para sa project sa DPWH, pwede kang dumaan kay Congressman Gardiola dahil malakas siya kay Congressman at kay Ari Perez. Agoy, booking, ha? Yan matapang din itong Gen Z na ito na congressman ng Batangas. Hindi ko lang kung anong district siya. Yan yung mga balita na dapat yung malaman. Hinahanap niyo si Senador Bato, huwag niyong hanapin si Senador Bato. Senador, Senator Bato, relax ka lang dyan, ha? O hanggang sa muli, like and share. Bye-bye.